Sa loob ng hospital, gigimbal ang masamang balita para dito kay Felma sapagkat malalaman na nga niya kung ano talaga ang dahilan kung bakit laging sumasakit ang kanyang ulo at patindi ng patindi. At sinabi na nga ng doktor at pinakita na nga sa kanya na meron pala siyang namumuong brain tumor kaya ganoon ang kanyang nararanasan. Kaya naman sa labis sa pagkabahala nga nitong si Felma, nais niya na sila lang dalawa ni Noah ang makakaalam. Sasabihin lang nila sa kaniyang mga anak na okay lang ang mga test. Ngunit ang katotohanan, isang malaking problema ang kakaharapin nilang magpapamilya. Nagulantang naman itong si Noah matapos ngang tela. Nagkastang normal lamang itong si Felma sapagkat gusto niyang gawin ang mga bagay na ginagawa niya at nakasanayan niya. Ang ngayon na lamang mag-coffee sa labas at manood ng sine. Kaya naman itong si Noah ay sinunod lamang siya, hindi na ito humadlang. Ang gusto din niya ay mabawasan ang nararamdaman nitong si Felma. Ngunit hindi nila sukat akalain na sa coffee shop na kanilang pinuntahan ay mapupunta din itong si Manuel kasama nga itong si Hazel. Sa kabilang banda, dahil nga sa pagsasalita nga nitong si Timo, ay tutuhanin nga ni Hazel ang kanyang pananakot at banta dito kay Timo kung saan sasaktan niya ito sa loob ng kulungan. Gumamit si Hazel ng tao at binayaran niya ito para lamang mapagbugbog itong si Timo. Kaya naman nakaisip na ng rason itong si Timo na gagawa na siya ng hakbang. At sa tulong ng isang kaibigan, binigyan niya ito ng sulat kung saan dito ilalantad niya ang lahat sapagkat alam na niya na nasa pangalibang kanyang buhay. Nais niya na bago pa man may mangyari sa kanya ay maiabot na nga ang sulat sa pamilya nga ni Jeffrey.